Yan. Saksi sa Double Ito B! may gagawin sila. May babaguhin sila Badly needed ito. Curriculum Oo, badly ng needed senior ito. high school. No? Matanong natin ano ba yung mga pagbabago sa curriculum na yan. Nasa linya po natin ang Undersecretary for Curriculum and Teaching ng Department of Education, si Undersecretary Gina Gonong. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Hi, Po, ma'am. Sir Joel, Miss Weng. Hi, Maraming ma'am. salamat po Thank you. sa pagkakataon ngayon para makapagpaliwanag sa senior high school Ayan. program po natin. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon para ho sa paglilinaw na ito. Ito ba yung unang pagkakataon na papalitan po natin o babaguhin natin yung curriculum sa senior high school? Yes po, unang revision po natin ito ng senior high school program mula po ng una itong i-implement. Bakit po, ma'am, naisipang baguhin po yung curriculum at anong klaseng pagbabago po ang ilalapat po natin para ho sa taong ito? Po, direktiba po ng ating Pangulo na palakasin po ang ating senior high school program para mas maging handa ang ating mga estudyante sa buhay. May mga concerns po kasi kaya sa curriculum natin, kaya sa panguna ni Kalihim Sani Angara. Kasama po dito sa pag-aayos na ginagawa natin ang pag-decongest ng curriculum. Napakarami pong subjects ng senior high school curriculum. Tuloy hindi na masyadong malalim ang pagtuturo sa mga estudyante. Bababaan po natin ang ating core subjects at ang isa pa pong pagbabago na mangyayari ay ang pagpapahaba po ng oras ng ating work immersion na ito naman po ay demand ng ating mga industries. Isa po to sa mga challenges kasi na sinasabi ng mga industry partners sa atin, oras ng work immersion ng mga bata, kaya sabi nila hindi raw po prepared ang mga estudyante natin para magtrabaho. So yan po, ina-address din po natin yan ngayon dito sa ating bagong senior high school curriculum. Ma'am, bigyan nyo nga kami ni Joel po at mga listeners natin ng detalye. Una, sabi niyo masyado marami yung subjects. Ilan po ba ang subjects ngayon sa senior high? At pag sinabi nating bababaan, ilan po na lang ang matitira? Opo, ang core subjects po natin ay 15. Yan po ang ating current curriculum, 15 core subjects. Yung atin pong bagong senior high school curriculum ay 5 na lang po ang ating core Ano po yung matitira? subjects. Kasama po dyan ang math, ang science, ang oral communication, life skills, at saka history po. Okay, 5 na lang na yung matitira. So parang basic, back to basic tayo, Joel, Na sa core senior high subject. school. Na core subject. Mhm. Pag sinabi pong core subjects, meron pang ibang subjects labas sa core subjects? Opo, may mga electives po ang kunin ng bata. Depende po sa kung ano ang gusto nilang path pagdating po ng araw. Ilan po yung elective subjects, Yusek, na kailangan kunin ng bata? Mag-average po yan ng 2 ng grade 11, 5 to 7 ng grade 12. Pipili po ang bata ng kung ano ang elective na kukunin niya, depende sa kurso, halimbawa na gusto niyang kunin sa college, or depende sa vocational pathway na gusto niya kung ayaw niya namang mag-college. Parang yung elective subjects, yun yung magiging preparatory niya patungo sa kursong gusto niyang kunin sa kolehiyo. Kasama po ang core. Core po at saka electives Okay. will both prepare the students for college courses or tech-voc courses naman po sa TESDA. Doon po sa immersion, ito yung parang OJT, Yusek? Yes po, yes po. Ano pong magiging sistema nun? Halimbawa, kung hahabaan natin yung immersion, pag sinabing hahabaan, from what hour to ilang oras? Ngayon po, ang work immersion natin, nagmi-minimum tayo ng 340 hours. Mahabaan po natin yan hanggang 640 hours. Depende po doon sa industry. So magkakaroon na ng active OJT pala ang mga senior high school natin. Dati wala ito, Diyos. Sa college Opo. kami nakaranas nito eh. Opo, may OJT na po. Sa technical vocational courses po natin, may mga kurso na kailangan po na mas mahaba ang work immersion na hinihingi ng industry. Yung 5 core subjects na binanggit ninyo, effective communication. Alam mo, Weng, dito tayo mahina eh. Oo. Diba? Kaya Kasi magandang... kadugtong yan ng comprehension din, Joel Yes, eh. yun. Oo. Kaya hindi pumapasok sa isipan ng ating mga kababayan yung maayos na
natututunan dahil sa kakulangan ng komunikasyon, effective communication, mabisang komunikasyon, life skills. Ma'am, anong nakapaloob dito sa life skills na ito? Mga 21st century skills po ito, yung mga problem solving, critical thinking, yung mga career readiness skills po nakapaloob dito sa Oo, skills po na sabi. Siyempre, general mathematics mo, kailangan Totoo marunong ka naman. magbilang ng pera. Oo naman. Kahit sa anong aspeto ng buhay. Tsaka, Pero aalisin ba dito yung mga mathematics subject Mga algebra, yung mga yan yung mga ganyan. hindi natin nagagamit sa ordinaryo nating pamumuhay Yusek. Kasi yun yung functional subjects na talagang pakikinabangan ng mga Yung estudyante. mga square root, ma'am. Yung mga Tatanggalin ba ganon. yan? Diba? Power of Opo, 100, yan po. yung mga ganon. Opo, yun pong functional na sinasabi nyo na functional mathematics, yung math na kaya nating gamitin sa Yes. buhay, yun po ang nakapaloob sa ating general mathematics na subject. Okay. May aalisin kayong Para may klase real ng... world application po. Oo, yung pong iba, na, katulad ng binanggit ni Joel, algebra, yung mga ganong klase po ng subjects, aalisin na ba yon? Meron po tayong mga mga higher math subjects Oo. na electives po para doon po sa mga estudyante na ang gusto naman nilang i-pursue halimbawa ay mga math-related courses in college, engineering courses, yan po i-offer pa rin po natin yan sa kanila. General science, ma'am. Ano nakapaloob dito sa general science? General science po, parang pareho din po yan ng mathematics na yan ay science for life. Anong ginagamit na science para sa buhay? Okay. Tatanggalin naman rito yung mga pag-oopera po sa mga sa mga palaka. Biology. Mga ganon. Oh, ma'am. Inaayos naman po pagdating naman po diyan sa mga experimentation, meron din naman pong mga initiatives ang ating ang Department of Education na gawin din pong modern yung ating mga gamit para sa experiments. Oh, Na kasi- hindi laging buhay na palaka kundi pwedeng may mga virtual realities na pwede tayong gamitin. Oh, Yan po ay isa sa mga ginagawa, pinagpepreparahan ng Department of Education to modernize the teaching din po of science. Okay, maganda ma'am at naayos na natin itong curriculum kasi ang lumalabas, Joel, doon sa naging sistema ng K-12, sabi ko nga, master of none. 'Di ba? Lahat ginawang chop suey ang curriculum pero naging master of none ang mga estudyante natin hanggang umabot tayo do sa naging crisis na edukasyon natin, 'di ba, Yusek? Pero ang tanong, okay yung curriculum natin, handa ba ang mga guro? Handa ba yung eskwelahan natin, mga laboratorio natin po sa ganitong klase ng pagbabago, ma'am? Meron ba tayong retraining, ma'am, sa mga guro natin? Yes, oo. Meron po ang atin pong National Educators Academy of the Philippines ay magti-train na po ng mga kasama sa ating pilot schools this year. Ang full implementation po ng ating bagong senior high school program ay next school year po. Para talagang makapaghanda po ang mga schools, ang mga guro makaprepare para sa implementation nito. So ngayong taon po, yung mga pilot schools po natin, participating schools natin, yung mga ititrain natin para sa mga bagong subjects po. Para sa full implementation next year pa pala. Ma'am. Sorry, Miss Wen, hindi ko Apo. po narinig. I'm sorry, may mga pilot schools tayo ngayon pero ang full implementation ng bagong curriculum at kung tama dinig ko pang next year po. Yes po. Tama po kayo, Miss Wen. Okay, bakit kinakailangan i-pilot muna ito? Titingnan muna natin, ma'am, kung maigi itong gagawin nating revision. Yes po. Kailangan po nating matingnan kung paano po natin to mapapahusay pagdating sa implementasyon. Kapag may mga pilot schools po tayo, matututo tayo, may mga challenges ba ang schools, paano natin i-address ang mga challenges na to, meron po bang feedback ang mga teachers, paano po natin masusuportahan ng mga teachers. So yung mga learnings po natin ng pilot implementation, yun po ang gagamitin naman natin para sa national implementation ng senior high school program. And the end goal, ma'am, kung bakit natin ito ginagawa ay para mapahusay pa yung senior high school curriculum. Tama po kayo. Ginagawa po natin lahat ng to para naman po sa mga bata. Lalo ginagawa natin to para sa mga bata. Alam naman po natin ang edukasyon para sa mga bata. Mabigyan natin sila
ng mas maraming oportunidad. Ano man ang gusto nilang gawin sa buhay. Pupunta man sila sa kolehiyo o mag-entrepreneur man sila or mag-skills ba ang gagamitin nila? Halimbawa, pupunta ba sila ng TESDA? So lahat po ng pathways na yan, ang goal ng Department of Education, ma-prepare po ang ating mga senior high school Ito ba yung tatapos doon sa graduates. tinatawag na functional illiteracy Yan, ma'am. na problema Oo. natin ngayon Oo. sa mga graduate po ng K-12 USEC? Opo, kaya po talagang meron naman po tayong ilalabas na Learning Recovery Program. Meron pong naaprubahan ang Kongreso na tinatawag nating Academic Recovery and Acceleration Program. Ang aral program na i-implement na po natin beginning this school year 2025-2026. Tutulungan po natin through tutors po yung ating mga estudyante na nagkakaroon po ng problema sa kanilang mga pag-aaral para naman ma-achieve nila yung tinatawag natin na grade level competency, kasama po doon yung functional literacy. Okay, ma'am, pwede ba namin kayong pasagutin na kasi nagkaroon po ng hearing po sa Kongreso sa mababang kapulungan at sinasabi nga po doon bakit meron ng applied economics doon po sa Oo, wala ba bagong nga curriculum sa senior high school. Oo. Baka daw pang college na yan di ba? Applied economics. Saan ba pumapaloob itong applied economics doon sa 5 core subjects na ipapatupad po natin sa senior high school? Wala pong applied economics sa ating core subjects, Sir Joel. So kung ang elective po natin dyan ay basic economics lang po, nakatulad ng sinasabi ni Representative Kimbo, ang kailangan lang po ng mga bata natin sa senior high school, basic lang po, basic economics. So elective to, ma'am, meron? Opo, alagay. Ang elective po natin, continuing po ang development natin. Kasi may elective ng grade 11, may elective ng grade 12. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang full implementation po nito ay grade 12. So yung listahan po ng elective namin ngayon, hindi pa po yun kompleto. Patuloy pa po kaming nagde-develop ng electives. Lalo na po, meron tayong mga health allied services na kailangan pa po namin gawa ng elective dahil yan po ay maraming kailangan sa Pilipinas man or sa ibang bansa. All right, ma'am. Salamat po sa Ma'am, oras thank ninyo. you. Thank you, ma'am. And Maraming good morning to salamat you. po. Marami pong salamat, Sir Joel and Ms. Weng, for this opportunity. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, morning ma'am. po. Good Si morning. Undersecretary Gina Gonong, mga kapuso, ang USEC for Curriculum Teaching ng Department of Education.